Hi, Sisi ko! Come with me as I make matcha cookies. Let's go! Bago magsimula, tamang kaway muna sa inyo at gagamitin ko nga pala ang matcha powder ng Little Retail PH. Sa ating mixing bowl, naglalagay na ako ng butter. Siyempre, lagi kong inuuna yung wet ingredients bago mag-dry ingredients. Naglagay na ako dyan ng sugar and then after sugar, we need to mix it. Ito maganda pinapaka-mix natin para mas maganda yung kalabasan ng ating cookie dough. After mixing, kailangan i-scrape natin lagi yung mga gilid so that we can make sure na na-mix natin siya ng maayos. And then after scraping, mix ulit tayo, tapos lagay na ako ng 1 egg. After putting 1 egg, maglalagay din ako dyan ng vanilla. Siyempre para hindi malansa or meron tayong panlaban sa lansa ng ating egg. And that's everything for our wet ingredients. After that, maglalagay din pala ako ng green food color dito. And yes po, aside sa ating matcha powder, naglalagay tayo ng green food color so that we can make sure na nakaka-attract yung ating matcha cookies. After that, continue mixing lang tayo bago mag-proceed sa ating dry ingredients. For our dry ingredients, naglagay na ako ng flour. After all-purpose flour, naglagay ako ng baking soda, baking powder, salt, and then wag nating kalimutan yung star of all ingredients, which is yung ating matcha powder. And this is again from Little Retail PH. Available to on all platforms. So kung gusto mo din, ilalagay ko dyan sa yellow basket or on the comment section so that you can buy yours. After putting all the dry ingredients, magko-continue mix lang tayo pero wag mong papaka-mix kasi nga ito yung crucial part wherein dapat hindi mo ma-overmix once nilagay mo na yung all-purpose flour. Nilagay ko na din dyan yung white chocolate na hiniwa-hiwa ko into square kanina. After mixing everything, ayan, ready na natin siya para mailagay natin siya sa freezer for at least an hour or 2. Pero kung nagmamadali ka, pwede na din yung 30 minutes. Pero alam mo, mas maganda dito kapag pinag-overnight mo siya. Tinitimbang ko nga pala kada cookie ng 50 grams kasi binebenta ko din siya. And then by 6 pala kapag nagbenta ko ng gantong kalalaki. Which is binebenta ko siya for 200 plus pesos. I'm not so sure with the exact pricing. But yes, I'll put it in the fridge or freezer. And then after that, ibibake na natin. Preheat tayo ng oven of 150 degrees. Lagi ko nang sinasabi sa inyo how important it is na nagpe-preheat tayo ng mga oven bago tayo magsalang ng kung ano man yung isasalang mo sa iyong oven. Alam mo ba nung nagsisimula akong mag-bake, hindi ko alam yung pinagkaiba ng TSP at saka TBSP. Hindi ko alam kasi hindi naman ako lumaki sa family na mahilig or marunong magluto. So basically, itong skill ko na to is masasabi kong I learn from zero. I learn from scratch talaga. And walang masama kung magsisimula ka. Kasi sabi nga nila, dalawa yung pagkamatay ng tao. Yung una is yung namatay ka physically, as in you're dead. Yung pangalawa is when you stop learning. So, wag kang matakot magsimula at matuto. While you're still young and you still can, aral lang ng aral. And sabi nga nila, there's no harm in trying. Ang masama is yung nangangarap ka lang, but you're not starting. You're not ready to learn. O, diba? Sa part na yan, sarap na ako dun sa ginawa ko. And it's really so good. Kaya kung gusto nyo din ng matcha cookies, again, 50 grams each siya, sold by 6 pieces. So, naka-box po siya. And then, yung ginamit ko palang box dito is yung pampasko na. Kasi bare months na at kumakanta na naman si Jose Marichan ng Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Thank you so much for watching!